Nagsimula ang pelikula sa pagpapakita ng isang babaeng bilanggo na nagngangalang Arlen na may markang serial number na 5048 sa ilalim ng kanyang tainga. Pagkatapos ay ipinatapon siya sa isang disyerto sa labas ng Texas kung saan ang mga individual na binansagan ng gobyerno na hindi angkop na kilala rin bilang Bad Batch ay kailangang mabuhay ng mag-isa. Mayroon ding karatula na nagdedeklara na ang lugar ay itinuturing na hindi teritoryo ng US at hindi ipinapatupad ang mga batas ng Amerika. Ang mga bilanggo ay binibigyan lamang ng ilang pangunahing supply tulad ng isang tinapay at isang bote ng inuming tubig. Kasunod nito, nagsimulang maglakad si Arlen nang walang patutunguhan sa disyerto hanggang sa makakita siya ng isang inabandonang kotse. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob at napagtanto na hindi ito gumagana, kaya nagpasya siyang magpahinga at maglagay ng kaunting makeup. Kalaunan, habang nakatingin siya sa isang larawan kasama ang kanyang kasintahan, bigla niyang napagtanto na may 2 taong papalapit sakay ng isang golf cart. Nakita niya sila sa salamin at nagsimulang tumakbo palayo sa takot. Gayunpaman, nahuli siya ng mga taong ito na nagpabagsak sa kanya at kinaladkad siya palayo. Maya-maya, natagpuan ni Arlen ang kanyang sarili na nakakadena at nagsimulang magpanik nang biglang dumating ang mga bumihag sa kanya. Hindi man lang makasigaw ang kawawang babae dahil nakabusal ang bibig nito. Isang lalaki ang nagturok ng anesthesia sa isa sa mga kamay ni Arlen. Pagkatapos nito, brutal na pinutol ito ng isang babae gamit ang isang lagare. Nagsimulang sumigaw si Arlen sa takot at nagmakaawa, ngunit wala itong nagawa. Sa isang nakakagulat na twist, nalaman natin na ang mga taong ito ay mga cannibal na dumudukot sa sino mang makita nila at kinakain ng mga ito. Nawala ng malay si Arlen dahil sa pagkawala ng dugo, kaya gumamit ang babae ng umuusok na mainit na bakal na kawali upang sunugin ang paa ni Arlen upang maiwasan itong magdugo hanggang sa mamatay. Kalaunan, nang magising si Arlen, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatali pa rin sa mga kadena at labis na natakot nang makita na, kasama ang isang kamay, ang isa sa kanyang mga binti ay nawawala rin. Kinabukasan, nanatiling nakatali si Arlen at patuloy na pinuputol ng mga cannibal ang kanyang mga parte ng katawan isa-isa. Nakarinig din siya ng iba pang mga boses sa labas at napagtanto niyang patuloy silang nagdadala ng mga bagong biktima. Napagtanto niya na hindi siya maaaring mamatay ng ganito, kaya nakaisip siya ng isang plano para makatakas. Isang araw, dumumi si Arlen at tinakpan ng kanyang sarili niyang dumi. Nang makita ito, nandiri ang isa sa mga babaeng cannibal, kaya kinalagan niya ang kadena ni Arlen at nilinis ito. Habang abala ang babae, napansin ni Arlen ang crowbar sa malapit, kaya agad niyang inatake ang bumihag sa kanya at nagawa niya itong patayin. Pagkatapos ay kinalagad niya ang sarili ng mabilis hanggat maaari upang makatakas habang nagtatago mula sa iba pang mga cannibal, ngunit hindi siya masyadong nakalayo dahil sa kanyang mga nawawalang paa at kamay. Mabuti na lang at nakakita siya ng isang skateboard at agad itong ginamit upang tulungan siyang makagalaw. Pagkatapos gumalaw ng ilang sandali, kinailangang huminto ni Arlen dahil nagsimula siyang makaranas ng matinding dehydration sa ilalim ng nakakapasong init. Hindi na niya magawang gumalaw pa at inakalang mamamatay na siya. Ngunit sa kabutihang palad para sa kanya, isang ermitanyo ang dumating upang iligtas siya. Inilagay niya siya sa kanyang kariton at itinulak palayo mula roon. Pagkalipas ng ilang sandali, nakarating sila sa isang pamayanan na tinatawag na Comfort kung saan ibinaba ng ermitanyo si Arlen at umalis. Sinalubong si Arlen ng ilang residente ng pamayanan na naawa sa kanyang kalagayan at nagmamadaling tumulong sa kanya. Tila sila ay mga normal na tao na hindi cannibal at malugod siyang tinanggap sa pamayanan. Ang eksena ay lumipas ng 5 buwan kung saan kapansin-pansin na bumuti na ang kalagayan ni Arlen at nagsimula na siya ng isang bagong buhay sa Comfort. Binigyan siya ng prosthetic leg na nagpapahintulot sa kanya na maglakad ng normal. Bukod pa rito, maayos ang buhay sa lugar na ito dahil mayroon siyang pagkain, tirahan at kakayahang kumita ng sarili niyang income, hindi tulad sa disyerto kung saan ang mga tao ay dapat lumaban para sa lahat ng bagay. Gayunpaman, galit pa rin siya sa mga cannibal na pumutol sa kanya at nangakong maghihiganti. Lumipat ang eksena sa isang grupo ng mga maskuladong lalaki kung saan makikita natin ang pinuno ng mga cannibal na nagngangalang Miami Man. Siya ay walang awang mamamatay tao, ngunit sa kabila ng lahat, mahal niya ang kanyang anak na babae na nagngangalang Honey na siyang kaligayahan ng kanyang buhay. Bukod pa rito, tila napakahusay gumuhit ni Miami Man at madalas siyang gumuhit ng mga sketch ng mukha ng kanyang anak. Pagkatapos gumugol ng ilang oras kasama ito, pinuntahan niya ang kanyang biktima na nagmakaawa sa kanya na huwag siyang patayin at humingi ng awa. Ngunit hindi pinakinggan ni Miami Man ang kanyang mga pakiusap at brutal na sinimulan siyang hiwain. Pagkatapos, niluto niya ang karne ng tao kasama ang kanyang partner, si Maria, at ang mag-asawa ay nagsalo sa pagkain. Tila pagod na si Maria sa pagdukot at pagluluto ng mga tao. Kinabukasan, nakita natin si Arlen na nakatingin sa isang magazine kung saan ginupit niya ang larawan ng braso ng isang babae at inilagay ito sa kanyang sarili, iniisip ang panahon noong siya ay buo pa. Ito ay labis na nagpalungkot sa kanya, kaya kinargahan niya ng baril at iniwan ng Comfort upang maglakbay sa disyerto.
Sa hindi kalayuan, nakita natin si Maria at ang kanyang anak na si Honey na dumaan sa tambakan ng basura upang maghanap ng mga bagay na kapakipakinabang. Pagkatapos ay nasugatan ni Maria ang kanyang binti sa isang mataliw na bagay sa basurahan na naging dahilan upang mapasigaw siya sa sakit. Sa kabilang banda, nakakita si Arlen ng isang golf cart na katulad ng sinasakyan ng mga cannibal at napagtanto niyang malapit lang ang mga bumihag sa kanya. Ilang sandali pa, natagpuan ni Arlen ang mag-ina at agad na nakilala si Maria na isa sa mga bumihag sa kanya. Tinutukan niya ng baril ang babae at sinimulan siyang akusahan bilang responsable sa kanyang kalagayan. Humingi ng tawad si Maria, ngunit sinubukan niyang bigyang katwiran ng kanyang sarili sa pagsasabing ginagawa lamang nila ito para mabuhay at sila ni Arlen ay pareho, mga taong nagsisikap lamang na manatiling buhay. Gayunpaman, idineklara ni Arlen na hindi sila pareho at brutal na binaril si Maria sa ulo na ikinagulat ni Honey. Pagkatapos, naawa si Arlen sa batang babae, kaya nagpa siya siyang isama ito sa comfort. Habang paalis sila, napansin sila ng parehong ermitanyo mula kanina. Maya-maya, dumating sina Arlen at Honey sa comfort, kung saan ang batang babae ay natatakot sa napakaraming estranghero at hindi masyadong nagsasalita. Interesado siya sa isang kuneho, kaya bumili siya ng isa upang gawing alagang hayop. Pagkatapos ay tinanong siya ni Arlen kung ano ang kanyang pangalan at kung dinukot siya ng mga cannibal, ngunit walang sinabi si Honey. Sa isa pang eksena, nakita natin si Miami Man na nag-aalala dahil hindi pa nakakauwi si Maria at ang kanilang anak. Kaya't hinanap niya sila at di nagtagal ay napadpad siya sa tambakan ng basura, kung saan natigilan siya nang matagpuan ang bangkay ni Maria. Hindi niya mahanap si Honey kahit saan, kaya't nang makasalubong niya ang ermitanyo, ipinakita niya sa kanya ang sketch ni Honey at tinanong kung nakita na ba niya ito. Ipinahiwatig ng ermitanyo na nakita niya ito, ngunit hiniling niya kay Miami Man na iguhit siya kapalit ng impormasyon. Dahil sa desperasyon, pumayag si Miami Man at sinimulang iguhit ang ermitanyo na tuwang-tuwa na nag-post para sa imahe. Pagkatapos nito, tuwang-tuwa ang ermitanyo at ipinahayag na matatagpuan si Honey sa comfort. Sa ibang lugar, nakita natin si Arlen na sinusubukan pa ring makipag-ugnayan kay Honey at sa gabi, naglakad sila sa pamilihan at nakatagpo ng isang malaking salo-salo. Pumasok ang dalawa sa loob kung saan lumitaw ang pinuno ng komunidad ng comfort na tinatawag na Dream na ikinatuwa ng mga residente. Nagbigay siya ng isang nakakaantig na talumpati at lumilitaw na lubos siyang iginagalang ng mga tao rito dahil sa buhay na ibinigay niya sa kanila. Pagkatapos nito, isang dalagita ang nagsimulang mamigay ng mga ipinagbabawal na gamot na napagdesisyonan din ni Arlen na inumin at di nagtagal ay naging sabog. Habang nasa salo-salo, nahiwalay si Honey kay Arlen at di nagtagal ay nakatakas ang kanyang kuneho mula sa kanyang pagkakahawak. Habang sinusubukang hulihin ito, aksidenteng nakasalubong ni Honey si Dream at isang buntis na babae. Tila nabighani si Dream sa batang babae at inanyayahan siya sa marangyang lugar nito na sinang-ayunan naman ito. Pagkatapos ay pinapasok ni Dream at ng buntis na babae si Honey habang abala si Arlen sa pagsasaya at pagpapakasabog. Di nagtagal, napansin ni Arlen ang pagkawala ni Honey at nagsimulang magpanik, kaya tinanong niya ang lahat ng tao tungkol sa kanya, ngunit walang nangyari. Gayunpaman, masyado pa rin siyang sabog, kaya hindi niya sinasadyang lumabas sa comfort at nagsimulang maglakbay sa disyerto. Pagkatapos maglakad ng matagal, hindi niya inaasahang nakasalubong niya si Miami Man at hindi niya namalayan na ito pala ang parehong bumihag sa kanya. Nagsimula siyang makipag-usap dito nang walang tigil at niyakap pa ito habang ang lalaki ay walang ginawa kundi ang tumitig lamang ng tahimik. Kinabukasan, nagising si Arlen sa gitna ng disyerto at natigilan nang makitang nawawala ang kanyang prosthetic leg. Ilang sandali pa, sumulpot si Miami Man dala ang kanyang prosthetic leg at sinabing malayo na siya sa comfort at kung wala ang kanyang binti, imposibleng makarating siya roon. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang larawan ni Honey at tinanong kung nakita na niya ito, ngunit tumanggi si Arlen. Gayunpaman, hindi siya pinaniwalaan ni Miami Man at hiniling na dalhin siya sa comfort kung saan papasok siya sa loob at ibabalik ang batang babae. Nagbanta siya na kung hindi niya mahanap ang bata, hindi siya magdadalawang isip na patayin siya at kakainin ang mga natitirang bahagi ng katawan nito. Ikinatakot ito ni Arlen, kaya atubilis siyang sumang-ayon na tulungan siya. Gayunpaman, bago pa sila makaalis, sumulpot ang isa pang lalaking cannibal na nakasakay sa motorsiklo at nagalok ng gasolina kay Miami Man kapalit ng babae. Nagalangan si Miami Man, ngunit pagkatapos ng ilang pag-iisip, pumayag siyang isuko si Arlen. Pagkatapos ay kinuha siya ng cannibal habang si Arlen ay nagmamakaawa at humihingi ng tulong. Pagkatapos, sa isang nakakagulat na twist, biglang lumingon si Miami Man at naghagis ng kutsilyo na tumama sa likod ng lalaking cannibal. Bago pa man makagawa ng kahit ano ang lalaki, naghagis si Miami Man ng isa pang kutsilyong pangkarne na agad na ikinamatay ng lalaki. Ngayon, sina Arlen at Miami Man ay may motorsiklo na para sa kanilang paglalakbay at karne, kaya hindi sila magugutom. Sunod, sinimulan ng dalawa ang kanilang paglalakbay at habang nasa daan, kinailangan umihi ni Arlen, kaya huminto sila. Sa sandaling iyon, isang malaking sandstorm ang tumama sa lugar at halos lamunin si Arlen, kaya't sumugod si Miami Man upang tulungan siya.
Pagkatapos ay tinakpan niya ito ng isang malaking tela upang magbigay ng silungan mula sa bagyo at naantig si Arlen sa ginawa niya. Nang gabing iyon, umupo ang dalawa upang magpahinga kung saan sinimulang kagatin ni Miami Man ang braso ng patay. Pagkatapos ay tinanong siya ni Arlen kung paano siya naging bahagi ng Bad Batch at sumagot siya na ito ay dahil isa siyang ilegal na imigrante. Isiniwalat niya kung paano siya napunta sa Amerika mula sa Cuba sa edad na 16 at dating nagtatrabaho sa Miami bilang tattoo artist. Hiniling ni Arlen sa kanya na ipakita ang kanyang serial number at nang pumayag siya, bigla niyang sinamantala ang pagkakataon upang nakawin ang kanyang kutsilyo. Nagbanta siyang papatayin niya ito, sinabi kung gaano niya kinamumuhian ang mga kumakain ng iba para mabuhay. Gayunpaman, tila hindi natatakot si Miami Man at sinubukang bigyang katwiran ng kanyang sarili sa pagsasabing pumapatay lamang siya ng mga tao para mabuhay dahil malupit ang buhay sa disyerto. Sa sandaling ito, biglang may umalingaw-ngaw na putok ng baril at nabaril si Miami Man sa dibdib. Lumilitaw na ang putok ay mula sa isa sa mga Bad Batch na nakatakas mula sa isang grupo ng mga cannibal. Pagkatapos ay hinimok ng lalaki si Arlen na sumakay sa kanyang sasakyan at naiwan siyang naguguluhan kung ano ang gagawin. Matapos ang ilang pag-iisip, nagpasya siyang sumama sa kanya habang naiwan si Miami Man na may mga pinsala. Maya-maya, bumalik si Arlen sa comfort kung saan isiniwalat ng lalaking kasama niya na siya ay isang bagong bilanggo na may serial number na 5828. Ipinagpatuloy ni Arlen ang kanyang normal na buhay sa pamayanan, ngunit patuloy siyang nag-aalala tungkol kay Miami Man at kung nakaligtas ba ito. Kinabukasan, labis siyang nakonsensya, kaya bumalik siya sa disyerto upang hanapin ito. Ngunit hindi niya makita si Miami Man, at sa halip, ang sketchbook na lang nito ang kanyang natagpuan. Sa ibang lugar, makikita natin na si Miami Man ay nasa bingit ng kamatayan nang siya ay matagpuan ng ermitanyo. Dinala ng mabait na ermitanyo ang sugatang lalaki sa kanyang silungan kung saan ginamot niya ang mga tama ng bala at pinakain pa siya para mabawi ang kanyang lakas. Kalaunan sa bahay, tiningnan ni Arlen ang sketchbook ni Miami Man at nakita ang mga larawan ni Honey sa lahat ng dako at nagsimula siyang mag-alala para sa batang babae. Kaya nagprint siya ng ilang missing poster ni Honey at ipinamahagi ang mga ito sa buong komunidad habang tinatanong ang mga tao kung nakita nila siya, ngunit lahat sila ay tumanggi. Nagdulot ito ng pagkadismaya kay Arlen, ngunit isang araw ay nakakagulat na nakita niya ang ilang mga buntis na umaalis sa tirahan ni Dream kasama si Honey. Lumalabas na si Honey ay nakatira kasama si Dream sa lahat ng oras na ito at inaaliw niya ito sa masasarap na pagkain at mararangyang pasilidad. Nabunyag din na si Dream ay mayroong napakaraming asawa at pinapasuot sila ng mga t-shirt na may nakasulat na, "Ang Dream ay nasa loob mo." Bumalik sa disyerto, nagawa ni Miami Man na mabawi ang kanyang lakas, kaya nagpasalamat siya sa ermitanyo para sa lahat at hinanap ang kanyang anak. Sa ibang lugar, nagpasya si Arlen na pumunta sa marangyang tirahan ni Dream upang hanapin si Honey at pagpasok niya, nakita niya ang napakaraming bilang ng mga buntis. Nalaman niya na kumikita si Dream ng malaking pera upang mapanatili ang kanyang marangyang pamumuhay sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga ilegal na droga na ginagawa ng mga babaeng ito. Ngunit dahil walang mga batas o regulasyon sa lugar, hindi siya maaaring maharap sa anumang mga kahihinatnan para sa kanyang mga aksyon. Bukod dito, binibigyan niya ng komportableng buhay ang mga bilanggo, kaya wala silang dahilan para magrebelde laban sa kanya. Pagkatapos, nilapitan ni Arlen si Dream at nagsimulang mag-usap at magkakilala ang dalawa. Napansin ni Dream na hindi niya gusto ang lugar na ito at tinanong kung ano ang dahilan, ngunit hindi nagsalita si Arlen. Pagkatapos ay isiniwalat ng lalaki kung paano tumatakbo ang ekonomiya ng comfort sa pamamagitan ng droga na ginawa ng kanyang mga asawa. Sinabi rin niya kung paano siya nagtayo ng isang plumbing system na nakakatulong sa kanyang mga tao na mamuhay ng walang kalat-kalat na dumi ng tao. Ipinagmamalaki ni Dream ang komunidad na kanyang itinayo na nagpoprotekta sa kanyang mga tao mula sa mga cannibal. Nagkunwaring humanga si Arlen dito, pagkatapos nito ay nag-alok din siyang maging isa sa mga asawa nito at makipagtalik sa kanya. Tuwang-tuwa si Dream sa alok niya, kaya hiniling niya sa isa sa mga buntis na kunin si Arlen at ihanda ang isang silid para sa kanila. Sunod, dinala si Arlen sa isang silid kung saan siya inihanda para sa kanyang mainit na sandali kay Dream. Pagkatapos ay tumungo siya sa banyo upang maglinis, kung saan kinuha niya ang isang baril na nakatago sa kanyang prosthetic leg. Ilang sandali pa, dumating ang buntis upang tingnan siya, kung saan biglang itinutok ni Arlen ang baril sa kanyang tiyan. Pagkatapos ay ginamit niya ito bilang hostage at hiniling kay Dream na ibalik si Honey. Walang nagawa si Dream kundi sumunod, ngunit sinabi niya kung gaano siya nadismaya sa mga ginawa nito. Matapos makipagkita muli kay Honey at sa kuneho, umalis si Arlen sa komunidad sakay ng sasakyan habang bihag pa rin ang buntis. Gayunpaman, pagkatapos magmaneho ng ilang sandali, sa wakas ay pinakawalan niya ang buntis na bumalik sa comfort. Maya-maya, sa wakas ay nakita ni na Arlen at ng bata si Miami Man at nasasabik si Honey na makita ang kanyang ama at niyakap ito. Labis din ang tuwa ng lalaki nang makitang ligtas ang kanyang anak at nagpasalamat kay Arlen bago bumalik sa kanilang silungan. Gayunpaman, pinigilan siya ni Arlen at hiniling na isama rin siya na tinanggihan naman niya. Sinabi niya na ang disyerto ay hindi lugar para sa isang babae at hiniling na bumalik na sa comfort
ngunit sinabi ng babae na hindi niya magagawa iyon ngayon. Nag-aalangan pa rin si Miami Man, at nang hawakan ni Arlen ang kanyang kamay at magmakaawa sa kanya, tila nagbago ang isip niya. Samantala, nagsimulang magutom si Honey at sinabing dati ay lagi siyang pinapakain ni Dream ng spaghetti at gusto niya ito. Gayunpaman, walang mailuto si Miami Man, kaya kinuha niya ang kuneho at brutal na pinatay ito habang tinatakpan ni Arlen ang mga mata ng bata. Sa huling eksena, nakita natin silang tatlo sa paligid ng siga na kumakain ng sama-sama na parang isang bagong pamilya, habang si Honey ay umiiyak pa rin at nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang minamahal na alagang hayop. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.